In fact, minsan, yung pag-allow ng Lord na masugatan ka, yun ang makakapagligtas sa'yo. Tignan nyo yung mga doktor. Pag nagpa-opera kayo sa kidney, basta na lang ba niyang imamassage-massage yung kidney mo, gagaling siya. Hindi, susugatan ka muna niya para magkaroon siya ng access sa kidney. Hindi ka niya susugatan, hindi ka gagaling. Pero depende yan sa mag-o-opera sa'yo. Kasi kung mag-o-opera sa'yo ako, wala akong alam pagdating sa bagay na yon. Pero, yung sugat sa kamay ng may wisdom na doktor, yun ang makakatulong sa'yo. So when God allowed you to be wounded, hurt, or challenged, always remember that in the hands of God, who is full of wisdom, that is not meant para ipahama ka. It was meant to save you. Sometimes God will wound you to save you. At the hands of the Almighty, yung sugat, yung sakit, yung difficulty, yung pagkabaon, pagkalunod, lahat ng bagay na pagkawasak at pagkadurog, sa kamay ng Diyos na matalino, kaya niyang gamitin yan para sa iyong kaligtasan. Alam mo, dati, pag may problema ako, lagi ko sinasabi, Lord, kailan ito matatapos? Kailan ito matatapos? Kailan mo ako ilalabas? Maintindihan mo rin kasi kapag may trouble ka talaga, hirap na hirap ka, di ba gusto mo na lang matapos? Pero ngayon, ang tinuturo sa atin ng Panginoon, Lord, kung hindi mo tatapusin, kung hindi mo ako ilalabas, patatagin mo ako para ma-endure ko. Buksan mo yung mata ko para makita ko kung ano yung lesson na tinuturo mo sa akin. Buksan mo yung tenga ko para matutunan ko kung ano yung lesson na gusto mong iparamdam sa akin. So nagkamali man tayo, bumagsak man tayo, don't allow that mistake. Don't allow that difficulty and challenge to define who you are. In fact, allow that mistake, allow these challenges that you are facing right now to refine you like gold, to test your faith, to strengthen your faith. Huwag mo hayaan na yung struggle na pinagdadaanan mo, yan ang mag-define sa'yo. Siya yung addict. Huwag mo hayaan na yun ang mag-define sa'yo. Don't dwell in it. Allow that challenge and difficulty to refine who you are. And don't stay in that mistake. You are bigger than your pain. Your calling is bigger than your pain. Your calling is bigger than your addiction. God wants you to succeed. Gusto ng Lord ilabas tayo dito. Matuto tayo. At masabi natin sa Panginoon, Lord, marami pong salamat. Hindi ko pinili ang sitwasyong meron ako ngayon, pero hindi ko rin tatakbuhan kasi alam kong may lesson kang gustong ituro sa akin. I will use this situation to refine who I am, not to define who I am. Because if that mistake will not refine you, it will define who you are.